Morning po. Magta-try po tayo ng dates today. Pinadala po ito ng isa sa mga followers po natin. No? So, kuha po muna ako ng baseline blood sugar. Yan. Mataas po yung baseline po natin. Well, anyway, testingin lang naman po natin kung ano po yung magiging blood sugar spike ni dates. So, 2 piraso lang po yung kakainin ko para hindi naman po ako mabigla kung sakaling mataas po yung magiging blood sugar spike po nito. No? Balik po ako after an hour and we'll see kung ano po yung magiging blood sugar spike. One hour na po, kuha na po tayo ng blood sugar. Yun. So mataas po yan 158. 124 po yata yung start natin kanina. So balik po ulit ako after an hour to get the final blood sugar reading. Second hour na po, kuha na po tayo ng blood sugar. Yun. Bumaba naman po siya, no? 237. I think nag-start po tayo ng 124 if I remember that correctly. Tapos umakyat po siya ng 158. Now it's down to 137. So again, there's another test that I did, no? 5 pieces po nito. Almost the same. Mataas po talaga yung blood sugar spike niya. So now, dalawa lang po yung kinain natin. Halos pareho rin po ng blood sugar spike, no? So it really shows na iba po talaga yung sugar content ni dates. I'm not sure kung isa lang po yung kakainin, no? Pero I doubt kung malaki po yung, kung magiging significant po yung difference niya. So definitely, hindi po siya po pwede para sa diabetic. You can try it. The results may vary. Pero yun nga po, sa akin po, hindi po maganda yung resulta. So see you guys in the next vlog. Bye-bye.